Matapos ang kaganapan na iyon at kinabukasan ay magkasamang naglalakad sina Renshing at Bai Chaochao. Dito ay napatanong si Bai Chaochao na kung saan sila pupunta. Tumugon nito sa kanya na sa hinaharap ito ang magiging sect leader ng Superior Abstruse Sect. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang pinuno ng sekta? At ayon kay Bai Chaochao na kung magiging pinuno man ako, ang pinakamahalaga ay magkaroon ng mabuting ugnayan sa lahat. Sa ganitong paraan, kahit wala akong likas na kakayahan at hindi ako makapagsanay ng kapangyarihan, susuportahan pa rin nila ako. At mukhang labis naman dito ang pagkadismaya ni Renshing sa kanyang sagot, kaya't napatanong si Bai Chaochao na kung may mali ba sa sinabi ko. Sa kanyang isipan, ang kasalukuyang Bai Chaochao ay ibang-iba kay Bai Shi noong nakaraang buhay nila. Sila ay magkasalungat pa nga. Kung magising siya sa hinaharap, natatakot akong maapektuhan ang kanyang kaluluwa. Kaya mula ngayon mas mainam na tulungan ko siyang maunawaan ang nakaraan ni Bai Shi upang dahan-dahan kong mabago ang kanyang pagkatao. Samantala sa pintuan ay makikita sina Steward Huang at si Protector Zhang na papasok, kaya't tinatanong ito ni Renshing na kung ano ang ginawa nila dito. Sinabi ni Steward Huang na gusto pa naming manatiling nakadikit sa pader. Dagdag pa rito ni Protector Zhang na kapag hindi kami nakadikit doon hindi kami makatulog ng maayos, kaya naman nakikiusap daw sila kay Mr. Ren. Subalit nagpatuloy lang sa paglakad si Renshing at sabay sabi na isang salita lang ang sasabihin ko sa inyo. At dito ay isang napakalakas na sigaw ang sinabi ni Bai Chaochao sa kanila na umalis kayo dito. Dahil dito ay nasabi na lamang ng dalawa na nasayang nila ang magandang pagkakataon, at kung alam lang sana nila na mangyari ito ay hindi na sana sila bumaba mula sa pader. Sa paglalakad na magkasama na sila Renshing at Bai Chaochao ay bawat nakasalubong ni Bai Chaochao na mga disciple ay ginagalang nga siya ng mga ito. At natutuwa naman din dito si Bai Chaochao. Napansin naman nila si Renshing at napatanong na kung sino ang kasama ni Bai Chaochao. Sumagot ang isa na kung hindi mo ba kilala siya, si Renshing ang alagad na tagalabas na nakagalit kay Vice Sect Leader Guo at sa buong angkan ng Zhang. Siya pala iyon, talagang mayabang ang taong yan, umaasa lang siya kay Bai Chaochao at kay Jiang Zier. Dito ay may kung sino naman ang dumating at sinabihan ang lahat na umalis na ang mga ito, gayong maglalagay na sila ng formation dito. Dahil dito ay napatanong ang isang ito na kung bakit nandito ang mga tao mula sa Formation Hall, at ang namumuno sa kanila ay parang si Zhou Tongtian, ang pinagkakatiwalaang disciple ni Vice Sect Leader Guo. Dagdag niya pa rito na balitaan kong nakapasok ang mga kasapi ng Nether Divine Sect kagabi at pinatay ang ilang alagad ng ating Superior Abstruse Sect. Kaya naman iniutos ni Vice Sect Leader Guo na maglagay ng bagong formation upang hindi na muling makapasok ang Nether Divine Sect. Tumugon ang kanyang kasama na kaya pala ganoon ang nangyari, kaya't hindi nakapagtataka na pinadala pa dito si Zhou Tongtian. Napalingon naman dito si Bai Chaochao nang may tumawag sa kanya mula sa likod ng kanyang itong makita ay ito nga si Zhou Tongtian, at sinabi niyang matagal na tayong hindi nagkita. Paano ka nakakaalis ng hindi man lang bumabati? Tumugon si Bai Chaochao na may paggalang, at gayong naging busy lang ako ngayon at iimbitahan kita na uminom kasama ko sa ibang pagkakataon. Dito ay kanya itong pinakilala kay Renshing na siya ang first disciple ni Vice Sect Leader Guo na si Zhou Tongtian, at siya rin ang pinakamalakas at may pinakamalaking impluensya sa lahat ng disciple. Nang marinig niya ang pangalan Renshing ay kaagad niyang nakilala ito, dahil ito pala raw ang taong patuloy na gumagamit ng iyong pangalan at impluensya na siya ring na ikinabahala ng aking master. Sinabihan naman siya ni Bai Chaochao na baka may hindi lang pagkakaunawaan lang dito. Dagdag pa rito ni Zhou Tongtian na ang aking guro ay pinuno ng sekta, kaya hindi nararapat na siya mismo ang humarap at humawak sa iyo. Ngunit bilang kanyang alagad hindi ko hahayaang maghari-harian ka dito. Kaagad namang siyang sinagot ni Bai Chaochao at nakiusap na huwag naman ganito, gayong kamag-anak ko si Renshing. Tumugon si Zhou Tongtian na ayon sa kaugalian, dahil tinanggap ka bilang huling personal na alagad ng Grand Elder, hindi ko dapat tanggihan ang iyong pakiusap. Ngunit ito ay tungkol sa dangal at karangalan ng aking guro, ngayong araw kailangan kong ipaghiganti at ibalik ang paghamon na ito sa kanya. Inilihis ni Bai Chaochao ang istorya at kanyang sinabi na makukuha ko na rin ang aking buwanang salaming bato sa lalong madaling panahon. Ay padadala ko ito sa inyo pagkatapos. Huwag naman kayong magalit ng ganito. Ngunit sinagot lamang siya nito na hindi ito bagay na pag-usapan nila ngayon.
Dito ay malakas niyang sinigaw kay Renshing na bibigyan niya raw ito ng pagkakataon lumuhod ito at humingi ng tawad ngayon din. Subalit isang bahagyang ngiti lang ang isinagot dito ni Renshing at sinabihan si Bai Chaochao na umalis na sila. Dahilan na magalit din dito si Zhou Tongtian at isinigaw sa kanyang mga kasama na i-set up ang formation. Sa inuutos ni Zhou Tongtian ay kaagad namang ang mga itong gumalaw at makikita sa kanilang kamay ang mga talisman kasunod ay kanilang itong ibinato na kung saan nakatayo si Renshing. Nakangiti na ipinagmayabang ni Zhou Tongtian ang kanilang ginawa dahil ito raw ay isang mahikang nakakaakit ng kaluluwa kahit maliit lamang ito, ngunit nakagagawa ito ng mga ilusyon at nakalilinlang ng isip at kaluluwa. Malamang ay hindi makakalabas ang taong yan ng ilang oras pa. Sa taas nito ay makikita ang First Elder at si Yang Churan na pinagmamasdan lang si Renshing at naghihintay na kung paano ito magawang lagpasan ni Renshing. Sinabi ng First Elder, sa buong buhay ko nasuri at nakilala ko na ang napakaraming tao ngunit hindi ko moari o maintindihan kung sino at ano talaga si Renshing. Naaalala ko pa noong araw na pumasok siya sa Superior Abstruse Sect, sinabi niyang na magiging Chief Heavenly Officer siya sa loob ng isang buwan. Tumugon si Yang Churan na kung sino naman ang mga ngahas magsalita ng ganyan maliban na lang na kung may diferensya na siya sa pag-iisip. Ayon sa First Elder, kahit nakagawa na si Renshing ng ilang kahangahangang gawa ngunit wala akong nakikitang kahit kaunting pagkakataon na maging Chief Heavenly Officer siya. Isinaad ni Yang Churan sa kanyang master na huwag na lang raw seryosohin ang mga sinasabi ni Renshing, sa tingin ko ay sadyang napakaswerte lamang ni Renshing. Huwag na nating pag-usapan ang pagiging Chief Heavenly Officer kahit si Zhou Tongtian ay hindi niya kayang labanan o talunin ngayong araw. Sinabihan naman siya ng kanyang master na hindi kasing simple ang akala mo kay Renshing gayong hindi siya mapipigilan o makukulong ni Zhou Tongtian. Sa baba nito ay tinanong ulit ni Zhou Tongtian si Renshing na kung hihingi na ba ito ng tawad dahil kung hindi pa rin, manatili na lamang ito dito at mamatay sa loob ng formation. Subalit mukhang wala lang naman ito kay Renshing kaya't nagpatuloy lang siyang naglakad at winasak ang ginawang formation nila. Dahilan na tumilapon ang tatlo gayong bumalik sa kanila ang impact nito. Nang makita ito ni Zhou Tongtian ay hindi siya makapaniwala na ganun lang kadali nasira ang kanilang formation. Gayon din naman ang mga taong ito at napasabi silang talagang winasak ni Renshing ang formation at natagpuan ang core nito at napatanong na kung aksidente lang nga ba ang pagkawasak ng formation. Dahil doon ay nagulantang din si Yang Churan at hindi makapaniwala na talagang nasira ni Renshing ang formation. Dito ay napatanong sa gulat si Zhou Tongtian sa ating bida na kung talagang alam ba nito ang kanilang formation. Tumugon si Bai Chaochao na alam ni Renshing ang lahat at kung pwede na ba nilang itigil ito at mag-usap ng maayos. Sabay namang sumagot ang dalawa na hindi pwede. Sinabihan ni Renshing si Bai Chaochao na tandaan daw nito kung hindi mo mapakiusap ang mga tao gamit ang katwiran at mabuting salita, pilitin mo sila gamit ang lakas at kapangyarihan. Ang pinakamatibay at mapagkakatiwalaang ugnayan sa mundong ito ay ang pagpapasakop sa kanila gamit ang lakas. Hindi naman dito nakasagot si Bai Chaochao bagkus na pabugtong hininga na lamang ito. Sa galit ni Zhou Tongtian ay hinamon niya ang ating bida dahil sa alam daw nito ang kanilang formation, maglaban raw sila at kung matatalo daw ito lumuhod ito sa labas ng pintuan ng kanyang master. Tinanong naman din siya ni Renshing na paano kung matalo ka. Nang marinig ito ng dalawa ay umiiyak ang mga ito kakatawa dahil imposible daw yun na matalo nito si Zhou Tongtian. Sinagot ni Zhou Tongtian ang tanong dito ni Renshing na kapag nanalo ito gagawin ko ang anumang ipag-utos mo. Nagbiro si Renshing na kapag daw nanalo ako pupunta ka sa pintuan ni Vice Sect Leader Guo at sisigaw ka ng, matandang aso na Guo, ikaw ay taksil at taksil na hamak. Dahilan namang galaiti sa galit itong si Zhou Tongtian dahil isa daw itong kabastusan sa kanyang master. Dito ay tinanong ni Renshing si Zhou Tongtian na kung natatakot na ba itong tumaya. Sinagot ito ni Zhou Tongtian na bakit naman ako matatakot dahil sa buong Superior Abstruse Sect walang disciple na mas mahusay sa sining ng formation kaysa sa akin at ako ang pinakamahusay at pangunahing henyo sa larangang ito ng ating sekta. Dagdag niya pa rito dito natin makikita kung kaninong formation ang mas matibay at mas mahusay. Nagsaad si Renshing na ngayong araw ipapakita ko sa iyo kung paano ko pinapayapa at pinasasakop ang mga tao gamit ang lakas at kapangyarihan.
Kung ganun magsimula na raw sila kasabay nito ay inutusan ni Zhou Tongtian ang kanyang mga kasama na dalhin nila ang kanyang pulang sulat kapangyarihan na gawa sa espiritu, at ang kanyang mga espesyal na papel na may nakaukit na tanda ng langit gayong maglalagay na ako ng formation. Pagkatapos ay sinimula na ni Zhou Tongtian ang kanyang pinagmamalaki na formation at dito ay sumiklab ang napakalakas na enerhiya sa paligid na hindi maiwasan na mamanghan ng mga nakakakita. Habang ginuguhit niya ito ay nasabi pa ng ilan na tiyak na si Zhou Tongtian na ang mananalo. Sa angkin galing na ipinapakita ni Zhou Tongtian, ay napatanong na dito si Bai Chaochao na kung mayroong din ba itong saliring brush na makapangyarihan na gagamitin upang nakagawa ng formation. Tumugon si Renshing na wala at sabay na pinulot ang sanggang kahoy at kanyang sinabi na sapat na ito, dahilan na mapatanong si Bai Chaochao na kung seryoso ka ba. Nang marinig ito ng dalawa mula sa likod ay nagsitawanan na naman nga ang mga ito at kanilang sinabi na para lang raw itong tanga. Sa taas nito ay napatanong si Yang Churan sa kanyang master na kung bakit hindi pa gumawa ng paggalaw si Renshing. Tumugon ang kanyang master na kung hindi mo ba nakita may pinulot siyang sanga ng puno. Nagtataka na tanong ni Yang Churan na kung ano naman ang gagawin niya sa sanggang iyon, wag ba raw sabihin ng kanyang master na ito kanyang gagamitin para gumawa ng formation. Ayon sa kanyang master base sa pagkakakilala ko sa kanya natatakot akong isipin na oo ganoon nga ang balak niya. Napasigaw si Yang Churan dahil isa daw itong kalokohan lamang. Sa baba nito ay natapos na ni Zhou Tongtian ang pagbuo ng formation at tinanong si Renshing na kung nasaan na ang sayo. Sumabat ang kasamahan ni Zhou Tongtian dahil sa palagay raw nila ang hangal na ito ay natulala na at sigurado silang hindi ito marunong gumawa ng formation. Ngunit wala man lang ditong pakialam si Renshing at dito ay sinimulan niya na rin ang pagguhit ng formation gamit ang sanggang kahoy, upang mapatanong ang dalawang ito sa kanilang sarili na kung ano daw ang ginawa ng taong yun. Napangiti si Zhou Tongtian, tinanong si Renshing na kung nagbibiro ba ito. Matapos makaguhit ni Renshing ay kanyang ipinaalam kay Zhou Tongtian na handa na ang kanyang formation. Dagdag pa rito ni Renshing na tama na ang mga walang kwentang salita. Buhayin at paganahin na natin ang ating formation. Sa taas ay hindi na pa rin makapaniwala si Yang Churan na talagang gagawin ito ni Renshing dahil sobra daw itong nakakatawa. Ngunit sa First Elder ay hindi na ito bago sa kanya gayong palagi na lang may ipinapakita si Renshing na mga kakaiba kaya't kanyang sinabi na manood na lamang ito ng mabuti. Dito ay sinimulan na ni Zhou Tongtian ang pag-activate ng kanyang formation at sinabihan si Renshing sa ganitong pagkakataon sisiguraduhin kung lubos kang matatalo. Sa sandaling iyon ay isang napakalakas ang formation ang nangibabaw sa taas. Nang makita ito nila ay tulad daw ng inaasahan kay Zhou Tongtian ay napakahusay nito at talagang kahanga-hanga ang kanyang ginawang formation. Aminado ang First Elder na matibay ang formation ni Zhou Tongtian ngunit tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito mayroon itong malaking kahinaan. Ang sakop lamang nito ay ilang milya at hindi nito kayang protektahan ang buong Superior Abstruse Sect. Sa baba nito ay sinabihan ni Zhou Tongtian si Renshing na ito naman daw ang magpakita ng kanyang formation. Sa sinabi niyang iyon ay ginawa naman kaagad ito ni Renshing at nag-activate ng kanyang formation. Ngunit tinawanan lamang ito ni Zhou Tongtian at kanyang sinabi na kung talagang gagana ang formation na ginawa nito gagamitin ko na ang iyong apelyido bilang sarili ko. At tulad ng inaasahan kay Renshing ay gumana ito at hindi lamang ito basta-bastang formation, dahilan na ikinagulat pa dito ni Zhou Tongtian at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Naisaad ng dalawang nakakita na kahit gumana man daw ang ginawa ni Renshing wala pa rin itong halaga kumpara sa formation ni Zhou Tongtian. Dito ay natawang sinabi ni Zhou Tongtian kay Ren na kahit nakagawa ito ng formation ay natalo pa rin ito. Ngunit dahil sa hindi pa tapos dito si Renshing ay sinabi niyang na manood ito ng mabuti. At bigla na lamang dito sumiklab ang napakalakas na liwanag sa paligid. Dahil dito ay napatanong ang mga nakakakita na kung ano ang nangyayari dagdag pa rito bakit biglang naging napakaliwanag at makinang ng formation na iyon nakakatakot ito ng labis. At tila mayroong anong nilalang o bagay sa loob ng sinag ng liwanag na iyon. Kahit na ang First Elder ay napapatanong din at kung ito ba raw ang Spirit Formation. Nagsaad si Yang Churan na baka nagkakamali lamang ito nang nakikita gayong hindi ito kapanipaniwala. Naituro naman ng isang disciple ang Chaotic Labyrinth at kanyang ipinaalam sa kanyang mga kasama na nag-react din ng Chaotic Labyrinth at naglalabas ng liwanag, at makikita nga dito na sinakop na nito ang Superior Abstruse Sect.
Sa nakita ng First Elder ay kaagad niyang nakilala ito dahil ayon sa kanya ang Chaotic Labyrinth ay muling nabuhay at kumakalat sa buong paligid ng sekta. Ibig sabihin lang daw nito ang Ancient Great Defensive Formation ay muling gumana kaya't nagpapasalamat siya dito. Matapos ginawa ito ni Renshing ay itinaas niya ang kanyang kamay at mula dito ay kinuha niya ang core ng formation. At kanyang sinabi na sa araw na ito muling gumana ang Ancient Great Defensive Formation at mula ngayon kaya na nitong protektahan ang sekta sa pamamagitan nito. Kasabay naman dito ang pagbaba ng First Elder na kasama si Yang Churan, at dito ay ibinigay ni Renshing sa First Elder ang formation ng core nito. Habang hawak ito ng First Elder ay hindi pa rin siya makapaniwala na gumana ang matagal nang nawalang formation sa loob ng maraming taon, at kaagad itong nagbigay galang kay Renshing at nagpapasalamat siya sa nagawa nito. Sa nakita ng mga ito at sa kanilang narinig ay napasabi sila ang muling pagpapagana ng Great Defensive Formation ay isang bagay na hindi nagawa ng kanilang sekta sa loob ng 10,000 taon, tanong niya sa kanyang kasama na kung totoo ba ito. Tumugon nito na kung hindi mo ba nakita na nagpugay at yumuko pa sa kanya ang First Elder paano pa ito magiging hindi totoo. Narinig ko na ang Great Defensive Formation ay isang formation mula pa sa mga makapangyarihan. Kung ikukumpara dito ang formation ng 10 milyang tanawin ni Zhou Tongtian ay wala lamang itong halaga. Nang makuha ng First Elder ang core nito kaagad na rin silang umalis dahil ipapaalam raw nila ito sa iba pang matataas na namumuno sa kanilang sekta. Habang naiwan dito si Zhou Tongtian ay maririnig sumagot si Yang Churan sa kanyang master na hindi pa rin daw siya makapaniwala. At dito lang din napagtanto ni Zhou Tongtian na ang kakayahan ni Renshing ay nasa pinakatuktok na. Dahil sa may kasunduan sila ni Renshing ay sinabihan siya nito na panahon na para gawin nito ang kanyang sinabi, na kaagad naman niyang tinanggi ito. Dahil doon ay sinampal siya ni Renshing sa mukha dahilan na lumabas pa ang sipon nito at napatanong si Zhou Tongtian na bakit niya ginawa iyon. Ngunit imbis na sumagot si Renshing ay sinampal niya ito muli at tinanong na kung gagawin ba nito ang kanilang kasunduan. Na ikinagalit ni Zhou Tongtian at pasigaw niyang sinabi na papatayin niya raw ito. Dahil na naman doon ay binutukan ito ni Renshing dahilan na masobsob ang ulo nito sa lupa. Nang makita ito ng mga kasamahan ni Zhou Tongtian ay wala ang mga itong nagawa kundi nagbulong-bulungan na lamang sila dahil hindi man lang raw nakalaban si Zhou Tongtian kay Renshing. Dito ay tinanong muli siya ni Renshing na kung gagawin niya na ito o hindi ngunit nagdadalawang isip naman ito dahilan na sampilan ulit siya ni Renshing. Nagsaad si Zhou Tongtian na kung hindi mo ba ako hahayaang matapos muna ang aking sasabihin bago mo naman ako muling sampilan. Gayon man ay tumama naman ulit ang palad ni Renshing sa kanyang mukha, kaagad na bumangon si Zhou Tongtian at lumuhad sa harapan ni Renshing at kanyang sinabi na tama na huwag na raw siyang sampilan. Dagdag niya pa rito itigil mo na ang pananampaw sa akin, nakuha mo na ang gusto mo. Sumusuko na ako at naniniwala sa iyong lakas. Renshing, banggitin mo na ang anumang ibang kondisyon at tatanggapin ko ito. Ngunit kung nais mong sampin ko ang aking guro mas mabuti pang patayin mo na lamang ako. Ngunit nang inaakala niyang nagbibiro lang si Renshing ay inaangat niya ito at sinakal dahil gaya daw ng sinabi nito. Kaya't hindi na lamang makapaniwala dito si Zhou Tongtian na papatayin talaga siya nito. Dahil sa seryoso talaga si Renshing ay sinabi niyang tumigil na ito gayong gagawin ko na ang sinabi nito. Sinabihan naman siya ni Renshing manampo ito sa batas ng langit. Sumagot si Zhou Tongtian na nanunumpa na ako at sa kanyang isipan nakakatakot napakalupit talaga ni Renshing. Talagang nais niya akong patayin. Dahil dito ay binitiwan na ito ni Renshing at tinanong si Bai Chaochao na kung natutunan mo na ba ang dapat gawin. Tumugon nito na oo, kapag nais mong saktan ang isang tao, sa mukha mo siya tamaan, kapag nais mong pumatay ng tao, wasakin mo ang kanyang kalooban at diwa. At nagustuhan naman dito ni Renshing ang kanyang sagot at kanyang sinabi na mahusay. Samantala sa kabilang banda na kung saan nagsasanay ang Vice Sect Leader. Sinasabi niya dito na mabuti na lamang at naibalik na ang Ancient Great Defensive Formation ng sekta ngunit si Renshing pa rin ang nagpagana nito bagay na lubhang nakakainis. At ang aking disciple na si Zhou Tongtian ay talagang natalo pa sa kanya sa paligsahan ng pagbuo ng mga formation. Ngunit nagtataka na lamang siya nang makita ang napakaraming tao sa labas dahil ayon sa kanya ito ang kanyang na lugar ng pagsasanay bakit napakaraming tayo daw rito.
Subalit ang kanyang ikinagulat nang may magsigaw sa kanyang pangalan na matanda at ikaw na taksil at hamak na nilalang. Kaya't napapaisip siya na kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa labas. Nang makita ay ito pala si Zhou Tongtian at tulad ng sinabi sa ating bida na sumigaw ito sa harapan ng kanyang master at sabihin na matandang asong guo mas hanggal ka pa sa baboy ikaw na taksil at masamang nilalang. Sa kanyang isipan kitang-kita naman na napipiliton lang akong gawin ito ngunit bakit tila nakakagaan pa ng pakiramdam ang patuloy na pagmumura sa kanya. Nagpatuloy sa pagsisigaw si Zhou Tongtian hanggang bigla na lamang niyang naramdaman ang presensya ni Vice Sect Leader Guo dahilan na matigilan siya nito. Kaagad namang siyang nagpaliwanag na natalo ako sa pusta kay Renshing at nanumpa sa batas ng langit kaya't napipilitan lang talaga akong gawin ito. Tumugon ang Vice Sect Leader na hindi mo na kailangang magpaliwanag gayong alam ko na ang lahat. Dito ay sinabi niyang na ang nais kong itanong ay kahit natalo ka, hindi ba sapat na minsan mo lang akong murahin? Bakit kailangan pang ulit-ulitin at pahabain pa? Dahil dito hindi na sumagot pa si Zhou Tongtian dahil kung magpatuloy ito ay siguradong yari din siya. Ngunit hindi napigilan ng Vice Sect Leader ang pangi-insultong ito kaya't isang napakalakas na sampal ang tumama sa mukha ni Zhou Tongtian at tinanong na kung nasisiyahan ka bang murahin ang iyong sariling master. Matapos ang kaganapan na iyon sa entrance ng Superior Abstruse Sect ay dumating dito ang Young Master ng Supreme Mystery Sect. At dito ay masayang silang sinalubong ng Fourth Elder at kanyang sinabi na ang pagdalo ng mga ito ay nagbibigay ng karangalan sa aming sekta. Nagsaad ang Young Master ng Supreme Mystery Sect dahil habang naglalakad kami paparito napansin kung lalong nasisira at lumuluma na ang inyong sekta ng Superior Abstruse Sect, ang lahat ng inyong mga disciple ay tila walang maayos na pagsasanay at isang grupo ng mga mahihina. Kahit na isa na itong pangbabasto sa sekta ng Superior Abstruse Sect ay nakangiti pa rin dito ang Fourth Elder at sumagot na hindi naman mahina ang kanilang sekta. Dagdag pa rito ng Young Master kahit nakakainis man nais ko sana noong una na makipagsubukan ng lakas sa ilang mga henyo mula sa inyong sekta ngunit tila kailangan ko na lamang kayong gawing punching bag. Nang marinig ito ni Zir ay labis dito ang kanyang pagkainis at napasabi na sobrang yabang daw nito. Ngunit para sa Fourth Elder ay wala lamang ito at dito ay kanyang ginabayan ang dalawa mula sa Supreme Mystery Sect at kanyang ipinaalam na naghanda ako ng espiritual na alak at masasarap na pagkain para sa inyo. Nagsaad si Immortal Heion gayong ang pangunahing layunin namin dito ay pag-usapan ang kasal ng Young Master kaya't dumiretso na tayo sa mahalagang usapin. Nagtanong ang Young Master na kung nasaan na ang aking itinakdang asawa bakit hindi ko siya nakikita rito. Tumugon ang Fourth Elder na mangyaring huminahon muna ito nagpadala na ako ng tao upang ipaalam sa kanya. Ang inyong itinakdang asawa ay isang napakataas na pinarangalang alagad ng aming sekta at siya ay sadyang napakaganda, higit sa lahat hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan ng aming sekta ang Profound Divine Token, tunay na angkop siya para sa inyo Young Master. Kung ganoon nga ang sinasabi mo na iinteresa na ako, dalhin niyo siya rito agad. Isasama ko siya pabalik sa sekta ng Supreme Mystery Sect ngayong gabi upang ganapin ang aming kasal. Sumagot ang Fourth Elder hanggat masaya ang Young Master, ayos lang sa amin ang lahat. Sa isipan ng Fourth Elder tulad daw ng kanyang inaasahan 3,000 ang tinamaan sa isang bato kaya't napakatalino ng kanyang plano, at tingnan natin kung sino pa ang makakatulong kay Bai Chao Chao. Nagsalita ang First Elder sa harap ng Young Master dahil ang kasal ay isang seryoso at marangal na bagay dapat ay mas may paggalang ang mga ito dahil nasa Superior Abstruse Sect ang mga ito. Ngunit sinagot lamang ang First Elder na iginagalang ko lamang ang mga may tunay na lakas, bakit hindi mo hayaang makipagsubukan ng lakas ang alagad mo na kasing edad ko? Tingnan natin kung kaya ninyong makuha ang aking paggalang. Samantala sa menial quarters dito ay nalaman na rin nila Renshing ang pagdating ng Young Master ng Supreme Mystery Sect kaya't inumungkahi ni Liu na itago muna nila si Bai Chao Chao, sino ang nakakaalam kung ilang kababaihan na ang kanyang sinaktan at sinira ang buhay. Ngunit para kay Renshing ay hindi niya ito ikinabahala kaya't sa kanyang pag-alis ay sinabi niyang mahilig talaga akong harapin ang mga hamak na taong tulad nila. Samantala sa kahilingan ng Young Master na gustong makipaglaban sa disciple ng Superior Abstruse Sect ay kinakalaban nito ni Zir gamit ang kanyang Ice Phoenix. Gayunpaman dahil sa layo ng kanilang agwat na lakas ay walang kahirap-hirap lamang siya nitong tinatalo. Sa nakita ng Second Elder ay napasabi siyang nabuo at naperpekto na ng Young Master ang kanyang Heavenly Snake Saint Body,
Si Zir ay kakatapos pa lamang gisingin ang kanyang Ice Phoenix Saint Body, kung nagkaroon pa siya ng ilang taon, hindi sana siya natalo ng ganito kalala. Nagsaad ang Young Master na kung ito na ba ang pinakamalakas na core disciple ng Superior Abstruse Sect, ang lakas nito ay walang halaga. Nang marinig ay ikinagalit ito ni Zir, ngunit kahit na gusto man niyang gumanti ay wala pa rin siyang laban dito. Sinabihan ng Young Master si Zir na yamang mayroon kang Saint Body, bibigyan kita ng pagkakataong umangat sa buhay, ano sa palagay mo kung maging isa ka sa aking mga kabiyak? Dahil dito ay hindi na napipigilan ni Zir ang kanyang galit, gayong lalabanan niya raw ito hanggang sa kamatayan. Ngunit bago pa siya gumawa ng paggalaw ay pinatigil na siya ng kanyang master. Nagsalita si Immortal Heion, dahil nakita na ninyo ang lakas ng aming Young Master, ang totoo wala ng anumang bagay sa inyong sekta na karapat-dapat igalang ng aming sekta. Kaya naman tungkol sa kasal kailangang ibigay ng inyong sekta ang 3 Spirit Vian bilang dot. Dahilan na ikinagulat ito ng mga disciple ng Superior Abstruse Sect. Tumugon dito ang First Elder na kaya pala nagmadali ang sekta ng Supreme Mystery Sect sa kasal na ito dahil nais ninyong makuha ang 3 Spirit Vian bilang dot ng aming sekta. Ito ay sadyang labis at marahas na paniningil. Napatanong si Immortal Heion sa First Elder na kung ang ahas ba ang inyong sekta na tumanggi. Sumabat dito ang Second Elder at kanyang sinabi na 4 na lamang ang natitira sa amin. Kung kukunin niyo pa rin ang mga ito, wawasakin ninyo ang pundasyon ng aming sekta. Paano pa kami mabubuhay at makakapananatili rito? Ngunit sinabihan lamang siya ni Immortal Heion kung paano kayo mabubuhay ay problema nyo na iyon. Pumunta kami rito ngayon para sa pag-aasawa ng aming Young Master, at narito ako upang kunin ang dot. Ibibigay nyo man o hindi, mas mainam na pag-isipan itong mabuti ng Superior Abstruse Sect, at pagkatapos ay bigyan niyo ako ng sagot, subalit napahinto ang mga ito nang may magsalita sa kanilang likod na tinatanggi namin ito. At nang makita ay ito pala si Renshing na kasama si Bai Chaoqiao, at mukhang isa na namang gulo ata ang magaganap nito.